Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, ating siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang unang Biyernes na nasasakop ang Kwaresma. At nitong mga nakaraang araw, simula ng Miyerkules at kahapon, pinag-uusapan na natin ang tatlong haligi ng Kwaresma, ang panalangin, pag-aayuno, at paglilimos. Prayer, fasting, and almsgiving. Ngayon, narinig natin ang tungkol sa pag-aayuno. Hindi ba kayo nagtataka na ang pag-aayuno ay biblical? Ang pag-aayuno ay historical. Ang pag-aayuno ay cultural. Ibig sabihin po, walang pwedeng magsabing alam niya lahat ang tungkol sa pag-aayuno. Dahil ang pag-aayuno ay mas matanda pa sa simbahang ito. O mas matanda pa ng higit times 10 or 20 kung sino mang pinakamatanda na nasa loob. Kaya po ito ang ating dapat bigyang pansin, na ang pag-aayuno ay hindi ang what, kung hindi ang why. Ang pag-aayuno ay hindi ang ano, kung hindi ang bakit. Madaling sagutin yung what. Pag-aayuno, panahon pa ng mga Hudyo, panahon pa ng mga Israelita, ito'y kanina lang ginagawa. In fact, sa mga unang panahon ng mga Israelita, they are required na mag-ayuno ng isang araw sa isang linggo. Pero dahil siguro nakita nila ang gandang idinudulot nito sa katawan at sa spiritual, ang mga Pariseo dinagdagan ng panibagong araw. Ibig sabihin, hindi lamang isang araw, kung hindi 2 araw sa isang linggo, sila'y nag-aayuno. Ito ang nakita ng mga Pariseyong pamamaraan
ng kanilang kabanalan sa Diyos. Kaya bukod sa Lunes, idinagdag nila ang araw ng Huwebes. Kaya 2 araw na silang nag-aayuno. Tayo po mga Kristiyano, ilang beses tayo nag-aayuno? Ang inilalahad ng simbahan ay fasting and abstinence tuwing Miyerkules ng Abo at tuwing mahal na araw ng Biyernes. At ang lahat ng Biyernes ng Kwaresma ay fasting. Ngayon po, Biyernes, nag-fasting po ba kayo or fast eating? Inilalahad ngayon ng simbahan ang pagdidisiplina mula sa physical to essential. Dahil kailangan nating maramdaman ang gutom hindi ng pagkain, kung hindi gutom sa presensya ng Diyos. Dahil lahat ng bagay ay mayroong oras sa mundong ito. Hindi natin pwedeng i-mix and match sa mga bagay na gusto lamang natin kung hindi tayo'y sumusunod sa bahagdan ng kabanalan at bahagdan ng pagsunod sa Diyos. Hindi pa po tapos ang araw. Hanggang mamaya pa, pwede pa tayong mag-fasting para sa kabutihan ng ating espiritual. Why? Yung what, madali nang sagutin yun. Pero yung why, bakit kailangan kong mag-fasting? Bakit kailangan kong mag-ayuno? Upang maramdaman natin sa ating katawan na hindi lamang ang physical na pagkain ang nakabubusog, kung hindi mas higit na kailangan natin sa katawan ang presensya ng Diyos, ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang kaniyang banal na salita, ang kaniyang banal na katawan, ang siyang nagbibigay ng fulfillment upang ang ating gutom sa Kanya ay maibsan at masabi nating siya lamang ang ating kailangan. Ang pagkain ay lumilipas, nakabubusog, nawawala, pero muli kang magugutom. Pero kung si Kristo ang ating sandigan, ang ating hinahanap, ang ating kagutuman, hindi natin mararamdaman na tayo'y kinukulang sa buhay. Kaya po, atin pong pag-igtingin ang disiplina sa katawan kapag iyong nagawa ay nagkakaroon ka rin ng disiplina sa espiritual. Mayroong isang tao nagtanong sa akin, Father, bakit ako pabalik-balik sa kasalanan? Bakit palaging ito ang aking ginagawa? Mahirap sagutin yun. Pero bakit nga ba? Dahil hindi mo kayang kontrolin ang mga bagay sa paligid mo. Ang nangyayari, ikaw ang nakokontrol ng mga bagay na yan. Kuha nyo ba? Halimbawa, sinasabi ng simbahan ngayon, baka i-consider natin yung fasting sa
digital, world. Iwanan mo na muna yung cellphone mo sa ngayon. Magsimba ka na muna. Huwag naman habang nagmimisa, dumudut-dut ka. Fasting yon. Kasi ang oras na ibinigay ng Diyos, magsimba ka. Gusto mo palang mag-cellphone, bakit ka pa nandito? Get out. Doon ka mag-cellphone, walang pipigil sa'yo kahit saan. That's the problem of why. Dahil ayaw nang sumunod ng tao kung ano ang tama. Kasi wala na siyang pinakikinggan kung hindi sarili niya. Sarili niya ang tama. Sarili niya ang sentro. Sarili niya ang lahat. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataong i-reconsider na baka tayo na ang naiimpluwensyahan ng mga bagay sa palibot imbis na ikaw ang nagko-control sa kanila. Isang malinaw na halimbawa, bakit nagkakaroon ng pornography? May isang tao sasabi, hindi ko po mapigilang tumingin sa pornographic materials. So, ibig sabihin, ikaw yung nakokontrol ng pornography. Instead, you are controlling it. Nawawalan ka ngayon ng personal discipline. Nais tayong turuan ng Diyos. Nais tayong bigyan ng why are you doing it? Ginagawa natin ito para sa ating sarili. Let us educate ourselves. Huwag tayo at huwag nating hayaang ang lahat ng bagay sa palibot ang makakontrol sa atin. Bagkus tayo ang magkontrol sa kanila. Gutom na gutom ka na ngayon, gusto mo nang kumain ng karne ngayong araw. Hindi mo kayang pigilin. Isa lang ibig sabihin doon, hindi mo pa rin na-educate ang sarili mong desisyon. Let us grow up and let us stop talking. And I'll stop talking too. Tigilan na natin ang magsalita. Simulan natin sa gawa. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.